Pang-5 araw na nga ng aking vacation leave mga mare, kaya naman napagpasyahan nga namin ni Habibing lumabas. At saktong-sakto naman mga mare dahil napakaganda ng weather today. Maaraw nga, pero wag ka, scam yan. Oo mga mare, kahit nga maaraw pa, ay malamig na rin talaga ang temperature. Kaya mga mare, ipapasyal ko kayo dito sa labas ng aming plot. Nakikita nyo naman ang paligid mga mare, talagang fall na talaga ako sa kanya. Char! Kung na-inlove nga ako sa spring mga mare, ay talaga sobrang na-amaze naman ako sa autumn. Kasi imagine, sandaling panahon lang talaga siya nagkakaroon ng mga dahon, bulaklak, tapos ngayon, taglagas na. Pero nakakatuwa mga mare, no? Hindi pala lahat na nagtatapos ay malungkot. Meron palang magaganda rin. Naisingit pa yun. Alam nyo ba mga mare, talagang pangarap ko lang din talaga to. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na talagang nararanasan ko talaga to. Kahit 3 taon na nga ako dito sa Czech Republic, talagang naa-amaze pa rin ako sa ganda ng tanawin. At di ko rin akalain mga mare na talagang dito ako mapupunta sa bansang mararanasan ko ang 4 seasons. Parang Diyos lang. Pero ang pinakapangarap ko nga talaga noon mga mare ay makita ang snow. Uy, alam ko, hindi lang ako nangangarap niyan. Maglalakad-lakad nga lang kami dito ni Habibi at tinan mo naman, oh, talaga naman, napakakulit. Pag talagang nagsunga ba. Sabi ko nga kay Habibi mga mare, ayan, iikot ako at hagisan niya ako ng mga dahon. Parang may padahon effect. O ayan. Pero mukhang galit naman si Habibi at sa mukha ko pa talaga hinagis. Dito nga lang kami mag-iikot mga mare sa fortress. Meron kasing malapit na fortress dito sa amin. Alam nyo ba na talagang sinadya nga tong gawing fortress na to kasi nga nung unang panahon nga ay ginagamit daw nila tong parang bomb shelter. Meron kasing mga underground tunnel dito mga mare. At sobrang lawak din talaga ng fortress na to. At nung mga time na to mga mare, talagang pinag-uusapan namin kung ano ba yung mga magiging goal namin or magiging next step namin. Kasi alam nyo ba mga mare, isa talaga sa struggle namin mag-asawa ay yung mga anak namin na naiwan namin sa Pilipinas. Kasi habang tumatagal kami dito sa abroad, ay lumalaki na yung mga anak namin. At ang nakakalungkot mga marin, hindi mo man lang sila maalagaan. Kaya minsan talaga pag ganitong naglalakad-lakad kami, ay nag-iisip nga kami kung uuwi na ba kami o hindi pa. Napakahirap talagang mag-decide para sa mga taong nasa abroad. Pero sabi nga ni Habibi, pag-iisipin daw namin yung mga opportunity na nandito, yung pera na kikitain namin, hindi na talaga kami makakauwi. Pero kung iisipin naman namin na gusto pa namin bumawi sa mga anak namin hanggat maaalagaan pa namin sila, ay umuwi na lang talaga kami. Pero syempre mga mare, hindi tayo pwede mag-decide ng basta-basta lang. Kailangan talaga mag-decide tayo na kaya na natin kahit hindi tayo mag-abroad. Yung may maiisip na tayo na magandang trabaho or negosyo sa Pilipinas. Oo talaga mga mare, ang salitang abroad is talaga napakasarap pakinggan. Pero alam nyo ba mga mare, kalakip niyan ang pagtitiis, paghihirap, ang lungkot na mapalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Kaya hindi biro mga mare maging isang OFW. Ang akala ko nga noon na talagang masasaya lang yung mararanasan mo dito at marami kang pera. Pero oo naman, totoo naman talaga yung sinasabi nila na malaki naman talaga ang sinasahod ng mga OFW. Pero syempre marami din talaga ang gastusin mga mare, kaya parang halos same lang naman talaga mga mare. At least sa Pilipinas, 'di ba, kahit na mahirap, kasama mo naman yung pamilya mo. Pero pag OFW ka, mahirap na nga, malayo ka pa sa pamilya. Pero wala lang din talagang choice mga mare kung hindi ang magtiis. Syempre, kailangan din nating tapangan at lakasan yung ating mga loob kung tayo ay mag-a-abroad. Kasi mga mare, sa usapang pag-a-abroad ay bawal talagang mahina. Medyo malayo-layo na nga yung nalalakad namin ni Habibi dito mga mare at pupunta na nga kami dito sa isang groceryhan. Kukunti lang naman ang bibilhin namin mga mare kasi nakapamili na kami nung isang araw. Yun nga lang, naubusan kasi kami ng mga prutas, kaya naman bibili na lang ako dito ng prutas. Marami namang murang mabibili dito mga mare, lalo na pag nagsisale. Yun lang naman talaga yung mga binibili namin, yung mga nakasale na. Sa dami ngang murang chocolate mga mare, ikaw na lang talaga yung magsasawa.
Pero pag ganito namang magwi-winter na mga mare, ay talagang mag-uumpisa nang magsisipagtaasan yung mga presyo ng gulay at prutas at iba pang mga bilihin. Pero hindi naman nawawala ng mga nagsisale dito mga mare, kaya makakabili ka pa rin naman. Pag ganito ngang winter mga mare, yung unang mga nagsisale ay yung mga ice cream, mga yogurt, basta yung mga malalamig. At dito nga ay nakakita ko ng sale na bigas, 200 nga for 5 kilo. Kaya kung gusto mo pa rin talagang kumain ng kanin mga mare, huwag ka na lang mag-convert. At ayan na, magbabayad na nga kami at kami uuwi na. Salamat sa pagsama!